Puwede bang ibenta ng isang magulang ang kanyang minana sa kanyang mga namatay na parents nang siya ay dalaga pa kahit ayaw ng mga anak? Ayaw na ibenta ang nasabing property na kanyang minana sa kanyang parents. Mga kaibigan, ito ang ating tatalakayin dahil ito ang katanungan ng isa nating viewer. Ask ko lang po sana kung ang aking ina ay may minana sa kanyang mga magulang nung dalaga pa si nanay tapos po namatay ang tatay. Gusto pong ibinta ni nanay kaso yung kuya namin, ang sabi niya kung hindi siya pipirma, hindi raw pwedeng ibinta ni nanay ang property. Ask ko po, need po ba talagang pumirma ng mga anak bago pwedeng ibinta ni nanay ang property na kanyang namana nang siya ay dalaga pa? Salamat po, isa rin akong palaging nanonood sa inyong vlog. Mga kaibigan, ito ang ating tatalakayin. Pero bagong lahat, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel kung hindi pa kayo subscriber. Please like, comment, and share. Pakiclick na rin ang notification bell para hindi niyo makaligtan ng ating mga bagong video. Kung meron kayong comment, isulat lang sa ibaba. Balik sa ating tanong. Pwede bang ibinta ng mana ng isang nanay? Minana niya ito nang siya ay dalaga pa at patay na ang kanyang mga parents. Pero ayaw ng isa o yung mga anak na ibinta ito. Mga kaibigan, depende sa situation. Halimbawa, kung ang nanay ay may mga iba pang mga kapatid at hindi pa nahati-hati ang property na mamanahin nila, hindi maaring ibinta ng nanay ang buong property dahil meron din siyang kasamang co-owners. Ibig sabihin, hindi lang siya ang may-ari ng property. Ang kanyang mga kapatid ay mga co-owners. Kasali rin sila na may-ari sa property. Pero maaari niyang ibinta ang kanyang bahagi o yung kanyang share sa mana at ang bibili siya na yung papalit bilang co-owner sa hindi pa nahahati na property. Pero kung ang nanay naman ay nag-iisa at ang titulo ng property ay nasa kanyang pangalan, pwede niya itong ibinta na hindi na kailangan ng pagpayag, hindi na kailangan ng pirma ng kanyang mga anak o mga anak. Bilang may-ari ng lupa, meron siyang karapatan kung ano ang kanyang gagawin sa nasabing property. Maaari niya itong ibinta, maaari niya itong isanlam, maaari niya itong ipamigay. Habang siya ay nabubuhay, siya ang may karapatan na magdesisyon tungkol sa property na kanyang minana. Pero sa mga property na conjugal o community property, tulad yung mga lupa na ipinundar ng mag-asawa habang sila ay kasal, kapag ang isa sa kanila ay namatay, hindi maaring ibinta ng nabubuhay na asawa ang buong property dahil yung kalahati ay may karapatan yung mga anak ng namatay. May karapatan sa estate ng kanilang namatay na magulang. Ang ibig sabihin, dahil conjugal, dahil ito ay community property, yung kalahati na share ng namatay na magulang, mamanahin ito ng mga anak at yung nabubuhay na asawa. Hati-hati sila ito ng pantay. Equal ang kanilang share. In summary, kung meron ng titulo, meron ng transfer certificate of title na nasa pangalan ng nanay, pwede niya itong ibenta. Pwede niya itong isanla. Pwede niya itong ipamigay. Kahit ayaw ng isa o kahit ayaw lahat ng mga anak na ibinta ito. Dahil wala pang karapatan ang mga anak na minana ng nanay. Magkakaroon lamang sila ng karapatan kung pumanaw na ang nanay na may-ari ng property. Sana nasagot ko ang iyong katanungan base sa information na iyong ibinigay. Maaring mag-iba ang ating sagot kung may mga information na mag-iba rin sa situation. Mga kaibigan, hanggang sa muli, please like and subscribe. Kung meron din kayong comment, isulat lang sa ibaba. Hanggang sa muli, bye-bye.